May babae sa baryo namin, tahimik, mahinhin, laging nakaitim. Wala siyang kasama, wala ring nakakausap. Pero sa tuwing nakikita ko siya, sumasakit ang mata ko. Hindi basta hapdi, parang tinutusok ng karayom, sabay kaliwat kanan, may kirot hanggang dulo, parang may gumagapang sa loob ng mga mata ko. At sa tuwing tumititig ako sa kanya, mas lalong lumalalim ang sakit. Sabi ng mga matatanda, nung namatay raw ang asawa niya, walang burol, walang dasal, at ang bangkay hindi ipinakita. Sabi din nila, kinain daw ng dilim. Isang gabi, pauwi ako, nakita ko siya mag-isa sa waiting shed. Walang tao, walang ilaw, pero nakaupo siya ron nakatitig. Nagkatinginan kami, bigla akong napatigil, parang hinigop ng mata niya ang loob ng ulo ko. Ang sakit, parang may humuhugot mula sa labas ng mata ko papasok. Napasigaw ako at napaupo sa kalsada. At nang dumilat ako, wala na siya. Ang naiwan lang, isang tinapay sa lupa. Abo ang kulay. Nala ako ni Lola sa albularyo. Tinignan ako. Hinawakan ang pulso. Sabi niya, may babaeng hindi mo dapat tinatapunan ng tingin. Kasi sa bawat titig mo, may kinukuha siya. Ang kaluluwa mo. Mga alaala. Kung anong mas mahina sa'yo. Yun ang kukunin niya. Pinainom niya ako ng tubig na may abo. Pinasindi ng kandila tuwing alas 6 at binalaan ako, huwag kang haharap sa kanya kahit siya pa ang unang tumingin. Tahimik ang mga susunod na araw hanggang isang gabi, pagbaba ko ng tricycle, nandoon siya sa tapat ng bahay namin. Nakatayo, nakatitig. Hindi ako tumingin pero tumulo ng dugo ang mga mata ko. Ngayon halos wala na akong makita. Pero sa tuwing pipikit ako, nakikita ko pa rin siya. Yung mata niya puti, walang itim, walang emosyon, nakatitig, naghihintay. At pag nagkataon, ikaw ang makita niya, huwag kang titingin dahil hindi lang byuda ang iniiwan. Minsan sila ang kumukuha. Follow me for more stories like this.